Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. House Senior Deputy Minority Leader Dilima. Caloocan City Representative Edgar Erese pinalitan bilang House Senior Deputy Minority Leader. Ang ipinalit sa kanya ay si mamamayang liberal representative Laila Dilima. Okay. So medyo ano ito? Isa sa mga hinahangaan, sinasaluduhan na kongresista ngayon, kahit dilawan ito ay itong si Congressman Edgar Erese. Hindi niya tinitingnan kung anong color ka sa politika o ano. Ang tinitingnan niya, ano ang katotohanan. Ano ang nakakabuti sa taong bayan. Kaya nagsasalita siya . Tingnan nyo. Sa mga minority congressman, sinong kongresista ang lantarang lumalaban sa korupsyon ng Marcos Jr. administration? Maliban lang kay Congressman Toby Chanco, independent man yun. Talagang lantaran. Maliban lang kina Congressman from Davao, mga Duterte, Congressman Onga. Expected yan. Kaya lang, dito sa Liberal Party, mga kasamaan niya, sa minority bloc, tahimik sa korupsyon ng Marcos Jr. administration. Ito lang si Congressman Edgar Erese ang nagsasalita. Dahil sa salita siya ng salita, sinibak. So, ano na siya ngayon? Wala na. Ordinary congressman na lang. At na-promote si Congresswoman Laila Dilima. Grabe, hindi mo na maintindihan itong sa Congress kung meron ba talagang minority o wala. Kasi itong ang minority leader, si Congressman Libanan, alanganin din ako sa kanya kung talaga bang nag-opos siya. Kung minsan, nakikisabay na lang sa agos . Kung sino pa ang matinong kongresista, sila pa ang tingnan natin ang mga reaksyon ng taong bayan . 11,000, 7,600 ang tumatawa. 2,500 lang ang nag-like. So mas marami ang sumusuporta kay Congressman Erese. Comments. Buddy Soriano, can you feel the maneuvers? Yes, I can feel it. Lope Galiana, minority leader ay party list. Pareha silang party list. Kasi si Libanan, party list din yan . Ano na ba yung party list ni Libanan? 4-piece ata. Mamamayang liberal, party list din. Sila yung minority leader. Wala na talaga. Yaya Yunus, they plan and we too are planning and the best planner is the architect. Diego Lenon, still they cannot barricade for 2028 waving victory of BP Sara. Di naman halata sabi. Ganon talaga yon, hindi kakampi. Talagang hindi nila kakampi si Congressman Edgar Erese. Sabi nga niya sa isang interview, kaming mga liberal makipag-alyansa sa mga Marcos, di parang sumusuporta kami sa mga korap. Napakaganda yung pagbigkas niya ng noon, inaakusahan nilang mga Marcoses, mga korap kayo, mga magnanakaw kayo. Ngayon, pwede na daw makipag-alyansa. May napanood akong interview sa Billionaire News, si ex-Senate President Franklin Drilon, isa ring stalwart ng liberal. Tinatanong sino ang makakalaban, malakas na pwedeng
may chance na pwedeng talunin si VP Sara. Sabi niya, mahirap pa ngayon. Kaya lang, nakikita ko, posible, sabi niya, yung alyansa ng Marcos at ang liberal, posible. Ano ba? Sabi niya, there is no permanent thing in politics. Ibig sabihin, wala kayong mga prinsipyo. Hindi katulad sa US. Dalawa lang yan. Democratic and Republican, may kanya-kanyang set of values yan. Tapos, once nga nag-decide ang party, yun na yun. Dito, mga party natin dito, wala. For convenience lahat. So, yung isinusukan nila na Marcos, dictatorship, magnanakaw, kung ano pa, handa na silang makipag-alyansa para lang may pag-asa sila na matalo nila si VP Sara. Yan ang ano. But, again baka nagkamali ako. Tinitingnan ko ang values ni former VP Leni Robredo. Most likely, sa tingin ko, hindi yan makikipag-alyansa sa Marcos. Ganon din ang mga Aquinos. Si Bam Aquino, mga kapatid ni President Noynoy, mga babaeng, ayaw nilang makipag-alyansa ang mayan. So ito lang mga politiko, kagaya ni na De Lima, yan, Drilon, Hontiveros, Trillanes, sino pa, Llamas, ayan, handa silang makipag-alyansa. Sabi nga ni ex-Senator Drilon, whoever the strongest candidate na pwedeng makatalo kay VP Sara, susuportahan yan ni President Marcos. Yan ang tingin niya. Sa tingin ko rin, ganun. Kaya lang, anong ibig sabihin nito? Kung ang pinakamalakas na kandidato si VP Leni, granting natatakbo. Ibig sabihin, ang administration, hindi na sila mag-field ng sarili nilang kandidato. Parang malabo. Ang gusto ni First Lady na kandidato ng administration daw narinig ko lang sa isang TV host. Si Secretary John Vic Rimulya. Papayag ba si Rimulya? Vice President lang siya. Si Leni ang President? Palagay ko hindi. Hindi sila magkakatuluyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.